for you as I constantly remember you in my prayers. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon dahil sa Panginoon kung bakit tayo nandito. Amen! Dahil sa Panginoon, kaya tayo nakakaawit, kaya tayo nakakasayaw. Amen! Hallelujah! At dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, andito tayo ngayon para ibalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Praise Jesus! My heart is alive! We praise you, Lord! What's that? My heart comes alive again in all of your love, all of your love. My praise, it belongs to you. In every part, every part. I won't pass this moment by. No, I just wanna praise you because of you. My heart is alive, my heart is alive. You got me dancing on it. Your love has brought me over again. You have to be with me now. You have filled me with your joy over again, over again. I give every part of me. I'm giving it up, giving it up. I won't pass this moment by. No, I just wanna praise you because of you. Because of you, my heart is alive, my heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Because of you, my heart is alive, my heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Let's praise Jesus today. You're nice. And we'll praise Him. Let's praise Jesus. Make it rise in my soul. Get my praise on in my heart. Lord, and ready. Shout it out. Jesus loves you. Rescue us. We praise you, Lord. Hallelujah. We give you the highest praise. Because of you, my heart is alive. My heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Because of you. Because of you, my heart is alive. My heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Oh, my heart is alive. It's alive. Oh, my heart is alive. My heart is alive. Oh, my heart is pinupuri at pinasasalamatan. At salamat sa Panginoon, mga kapatid. Alam nyo, marami sa atin. Pumunta rito, maraming dalahin, maraming mga pagsubok, at maraming mga suliranin na nararanasan. Pero alam mo yun,
Kapatid, pagka tayo ay laging lumalapit sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Bibigyan niya tayo ng liwanag sa ating puso't isipan na ating Diyos lang ang makapagbibigay ng mga bagay na yun at hindi kaya ibigay ng mundong ito. Salamat sa Panginoon. At sa araw na ito, at di lang sa araw na ito ay meron tayong dinideclare. No? At ang mga pangako ng ating Panginoon, ito po yung pinanghahawakan natin bilang muog at kanlungan sa ating mga suliranin na naranasan sa ating buhay. Mga kapatid, ang pangako ng Panginoon ay hindi kumukupas. Ang pangako ng Panginoon ay laging tapat. At salamat sa Panginoon sapagkat ito ay magbibigay sa atin ng kapanatagan sa ating buhay. Mga kapatid, ang pangako ng Panginoon ay oo palagi. Is yes and amen. Kaya, kapatid, lagi natin i-declare dahil ito ang panghahawakan natin sa buhay na ito. Let us always declare, God will bless the work of my hand. I will lend to many nations but will borrow from none. The Lord will make me the head and not the tail, always at the top, never at the bottom. No weapon will form against me will ever succeed. I will silence every voice that tries to accuse me. This vindication I will enjoy. My vindication that comes from the Lord. I will flourish like a palm tree and grow strong like a cedars of Lebanon. And even in the old age, we will still produce fruits. We will remain vital and green. I will taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. With long life, I will be satisfied. Goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will live in your presence forever. I am blessed with every spiritual gift at heavenly places. In Christ Jesus, God will restore my health and heal my wounds. For by the stripe of Jesus Christ, say it, I am healed. I am healed. In the name of Jesus, I am healed. Thank you, Lord God, for this wonderful day, Lord Jesus. You have provided for us this benefit, oh Lord Jesus. We will enjoy this benefit, oh Lord. We will receive. And we are glad, oh Lord Jesus, for this wonderful blessings that you have given us. Thank you, Lord God. And sa mga kantang ito, Panginoon, inilalaan namin, Panginoon, ang papurit pasasalamat. Sa mga awiting ito, Panginoon, alam namin ang mga anghel sa langit ay naririto. At maging banal na Espiritu ay naririto upang kami ay puspusan at pagpapala ng banal na Espiritu, ang banal na bunga ng Espiritu. Salamat sa iyo, Panginoon, sa kabutihan. Panginoon, bless us, O Lord. We feel the Holy Spirit in this place. Give us prosperity, love, joy, peace, kindness, Lord God, and salamat, Panginoon. And we will live in your presence forever. In your mighty name. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Jesus. Let's continue to praise our Lord. The scripture says, James 2 verse 23, and Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called a friend of God. As we sing this next song, let us be reminded of the extraordinary privilege that we have in being friends of God. May it inspire and deepen our faith as we come to God sincerely and in personal relationship with Him. So, can we truly say that we are the friends of God?
ba? Amen? Yung kaibigan na kasama mo palagi sa saya at lungkot, kasama mo, papakinggan ka sa mga kwento mo, yung mga kaibigan na nararamdaman mong komportable ka. Yung katabi mo kung katabi mo sila, sabihin niyo sa kanila, thank you Lord sa buhay mo kapatid. Pero alam mo kapatid, may ibigan din tayo na iwan man tayo ng lahat, hindi tayo iiwan. Yung kaibigan na kahit nasasaktan na siya sa mga ginagawa natin, na paulit-ulit pa rin tayong pinapatawad. Kino-comfort pa nga niya tayo lagi. Yung kaibigan na minsan, kahit hindi tayo lumalapit sa kanya, binibigay pa rin niya yung mga pangangailangan natin. Yung kaibigan na kahit ilang beses natin tinatalikuran, pero hindi niya tayo tinatalikuran. Sino nga ba yung kaibigan natin yun? Walang iba kundi si Jesus Christ. He is our friend, the very truest friend we have. Na mahal tayo na kahit pasariling buhay niya, ibinigay niya para sa iyong pagtawad ng ating mga kasalanan. Sabi sa John 15:13, greater love has no one than this, that He laid down His life for His friend. Amen. Blessed ka ba kapatid na itinuturing ka kapatid, or rather, kaibigan ni Jesus? Blessed na blessed. Napakasarap ng feeling na maging kaibigan ni Jesus. Yung pagkakaibigan at pagmamahal na in-offer niya sa atin, totoong-totoo. Na hindi mapapantayan ng kahit na sino. Amen. Kaya awitan natin ang ating mahal na kaibigan. My friend, my Lord, my Jesus. Hallelujah.
sa inyo mga kapatid, what is the best thing that you can do for love? Parang ang simple ng tanong, pero yung kung talagang tatanungin mo yung sarili mo, mabigat. Some might say, I can sacrifice my time. I can do efforts and even give some gifts, inexpensive gifts. Pero, ito na nga ba ang pinaka-dakilang maibibigay o paraan para ipakita natin ang ating pagmamahal. Dahil sabi sa kanyang salita, ngunit ipinadama ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. And this is the best way to show our love. Despite sa lahat ng ating pagkukulang sa Panginoon, pagkakamali o kalapisan, ay nagawa pa rin tayong mahalin ng ating Panginoon. Ibinigay ang kanyang buhay para sa atin upang magkaroon tayo ng pagkakasundo sa ating Diyos Ama na nasa langit. At kung sinasabi natin mahal na natin ang ating Panginoon, ipakita natin ito sa pag-alay ng ating buhay para sa Kanya. Hallelujah! I-dedicate natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Dahil naniniwala ako, kung wala ang ating Panginoon, wala tayo ngayon sa ating kinatatayuan ngayon. Kaya sambahin natin, patuloy sambahin ang kanyang dakilang pangalan. Hallelujah! Pinupuri ka namin, O Diyos. Oh, for love, the Father gave. For only love can make a way. All for love, the heavens cry. For love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. If only I asked. And how many times have you heard me praise? Drawn you to me. Sabay-sabay tayo mga kapatid. Everything I need is you. I'm beginning my forever. Everything I need is you. And you sing all for love, church. I will join the angels on. And holy is the Lord, ever holy is the Lord. King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. If only I asked. And how many times have you heard me pray? Drawn you to me. Everything
aming Diyos na nasa langit. Lumalapit kami, Panginoon Lord. Alam namin, Lord, na ilang beses kaming nagkulang. Lagi kaming nananalangin sa iyo pag may kailangan kami, Lord. Pero sa pagdating, Lord, ng kasarapan, Lord, dumating yung blessing, nakakalimutan ka namin ngayon, Lord. Pero, Panginoon, paulit-ulit mo kaming tinanggap, Panginoon. Salamat, Lord, sa wagas na pagmamahal mo, Panginoon. Hallelujah. Sa araw mo to, Lord Jesus, buksan mo ang aming mga puso at isipan, Lord, sa pag-aaral ng iyong salita. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon, Lord Jesus. Alisin, Lord, lahat ng gawa ng kaaway in Jesus' name. Lahat ng delay, distraction, Panginoon, Lord Jesus. Alisin mo, Panginoon, ang mga matitigas sa puso, ang mga pader, Panginoon, ng pagsubok. Hallelujah. We praise you, Lord Jesus. Come on, let's worship our Lord Jesus. Lift your voice. Hallelujah.
sa Panginoon. Ang daming kakulangan sa mundo na to, tama? Ang daming pag-iyak, ang daming mga tugsong, pero nasa Panginoon lang ang tunay na pagmamahal. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Yung iba nilalamig talaga, no? Grabe. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Amen. Kahit na traffic, di ba? Kahit na sobrang na-delay tayo, di ba? Kasi soundcheck. Yan, thank you, Lord. Ang daming mga nangyari sa labas. Pero salamat sa Panginoon dahil naririto ka. Yan, salamat sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Kaya huwag na natin patagalin. Kamustahin na natin ang bawat chat. Yan, salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Good afternoon at good evening sa ating mga online viewers. Palakpakan mo natin sila. Thank you, Lord. Mga kapatid natin sa China, yan. Thank you, Lord. Sa Japan, sa Greece, yan. Sa Canada, nandyan din sila lahat. At salamat din sa Panginoon dahil naririto ang ating mga leaders. Yan, thank you kay Bishop Ricky. Yan, thank you kay Reverend Joe. Nandyan po sila ngayon. At kaya tawagin na po natin si Reverend para sa ating giving ngayong umaga. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Sige, pasakin natin. Babasahin ko sa English ang 2 Corinthians 8, verse 7. Ano po lahat naman tayo may karanasan na sa giving, di ba? Dito ang mga giver sa inaanak. Sino ang mga giver sa magulang? Okay. Ang hirap ng taas, pagka hindi. Sino ang mga giver sa mga kapatid? Oh, galing ah. Ang mga giver sa kapitbahay. Alam ko na lahat tayo may experience na sa giving. Pero ang ating i-focus ngayon, giving to the Lord. Alam naman natin lahat na God first gave. And He gave the best gift of all. And that is none other than our Lord Jesus Christ when He died on the cross. Now, basahin ko. Ikalawang Korinto, kabanata 8, talata 7 in English. But just as you excel in everything, excel in everything. In faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in your love for us, see that you also excel in the grace of giving. Ang una kong gusto bigyan dito ng emphasis just as you excel in everything. Marami na tayong ini-excellan sa buhay natin. We excel in praise and worship. Nakita natin kanina yan. Everyone is dancing, worshiping the Lord, taas kamay. At nandun ang ating we excel in prayer. Ang dami natin prayer warrior, different groups. We excel in ministries. Marami tayong ministries na involved tayo. We are giving our time. We are giving our talents. We are giving our energy to the work of the Lord.
Now, let's focus on giving to the work of the Lord when it comes to financial giving. Kasi marami na tayo na nabibigay eh. Bakit ba mahalaga ang financial giving in the church? Because kung walang financial giving, paano magpapatuloy ang gawain ng Panginoon? Si Pastor Robert at si Sister Isabel makakarating sa inyo ng walang gasolina, walang sasakyan, walang pamasahe ang ating mga ministers, they cannot. Ang gawain ng Panginoon ay nangangailangan ng financial support. Ang sabi nung na iba, lagi akong present sa fellowship. Tama, lagi ka nga present. Are you a giver? Kasi in giving, marami na a-accomplish. Kasi sabi doon, you excel in everything. Marami na tayo ine-excelan. Pero yung pagbibigay sa Panginoon, sabihin nga sa katabi natin, matindi ka bang magbigay? Alam niyo, pag sinabi mong matindi, hindi ko sinasabi yung amount. Alam niyo kung bakit? Kasi ang giving, depende sa binigay sa iyo ni Lord. You give 10%, but that is 10% of what you receive. Eh, iba-iba naman ang nire-receive natin, di ba? Iba-ibang ating tinatanggap. At iba-ibang pagkakataon tayo tumatanggap. Maraming open ang windows of heaven and pouring on us all kinds of good things. So, ang giving, iba-iba. We are talking about the percentage of what we receive. Ang sabi ng iba, hindi naman kailangang percentage na 10% dyan. Totoo rin naman, kasi kung bless ka ni Lord at gusto mo ibigay sa lahat, nasa sa'yo yan, kapatid. Hindi natin nililimitahan. Minimum na nga lang yun eh. Para kay Sarite, tanong nyo nga sa katabi nyo, are you on the minimum or the maximum? Si Mini ka ba o si Maxi? Tanong nyo sa katabi nyo. Si Mini ka ba o si Maxi? Kasi yung giving natin importante. Kasi mga kapatid, ang ating giving ay unang-una, kapag tayo nagbigay, marami pang pinto ang bubuksan. Ang unang pinto bubuksan, maraming kaluluwa maaakit kay Lord. Because there is, how can they hear if no one teaches them? How can someone share or teach to them if no one sends them? And how can someone send? How can someone be sent if no one is sending? Yung sending, giving yun, mga kapatid. Kailangan natin ipahayag ang salita. Kailangan natin magbigay. Para yung barko, nakakita na ba kayo ng barko umandar nang walang gasolina? May gasolina ba ginagamit dyan? O, di ba? O aeroplanong lumipad nang walang, anong klase yun? Octane, high octane yun. Nakakita na ba kayo ng kotse umandar nang walang gasolina o electricity? Hindi pwede. Lagi yan may karga para tumakbo. Ang ministry ng Panginoon ganun din. Una, in that, maraming maaakay sa Panginoon. Na-fulfill natin ang, tandaan niyo ba yung 5 W's natin? Oh, tingnan mo ako memorize. Okay. First W. O, ito muna, bago natin sabihin yung word na yun. Ano yun? To take people to Christ, to Jesus Christ, and win them to be a part in His household. Next, form them through the Word into the full stature of Christ, and nurture them for their work in the Lord, and life witness in the world in order to worship and bring glory to God. 5 W's. Ano natin magagawa yun kung wala tayong giving? Number 2, when we give, we are developing the character of Christ. Christ like this. Yun ang purpose natin kaya tayo nasa lupa, to be formed in the Christ-like nature upang tayo ay magnindig sa mundo at maakit sila sa Panginoon. Are you shining for Christ? Are we shining for Jesus? Amen. O baka naman, mamaya, bituin walang ningning tayo. Tingnan niyo yung katabi niyo. May ningning ba yan? Amen. Walang ningning yan. Kailangan sindihan. Okay? So, mahalaga yun. Napakahalaga. We will be like stars, di ba? In the sky.
shining forever kapag tayo ay nagagamit ng gusto sa Panginoon. Number 3, giving is, it helps us meet the needs of others. Ang ginagawa namin ni Bishop when it comes to giving, example namin ito ha. Dumating kami kasi sa puntos, of course we give 10%. And I'm sharing this as an example because I know that you can always give more. We started with a 10% and then we always give extra as our love offering. Remember, hindi tayo pwede mag-love offering kung hindi pa tayo nagbabayad ng tithes. Kasi ang tawag doon sa binigay natin, utang pa, may utang ka pa kapatid pag hindi mo nabibigay ng 10%. Yeah, that's what the Bible says, di ba? Malachi 3:10-12. Kaya yung full amount of tithes, kapag hindi nabibigay, kung ano man ang ibigay natin, baka may balancing ng mga kapatid kay Lord. O, talaga sa katabi mo, baka makabalistahan kay Lord. Yeah, that's why. Then when we are able to give our tithes, we will be able to give our love offering. At kapag nabigay na natin ang love offering, we can abound more in generosity. So, dumating na kami ni Bishop sa point na nag-start kami sa 10%, then we're able to give 20%. Ngayon, 30% na kami. So, 10% tithes, 20% love offering. Dahil lang talagang panalangin namin sa Panginoon, Lord, we want to reach the point that we are able to give 90% of what we receive and we live on the 10% abundantly. Kasi pag hindi tayo ganyan manalangin, ganito nga yan eh. Yung tanda niyo ba yung kanta natin, may magagawa. Di ba gano'n? Eh yung malaki ang magagawa. Malaki, sabi nung iba ganito, malaki ang magagawa. Malaki ang, malaki ba yan? Kayo mga kapatid, sabihin nyo, malaki ang lakihan mo na. Because that is faith. Kailangan na doon ang pagtitiwala. We have a big God. Ano sabi? Malachi 28:17-18. Si Jesus, I have been given all authority in heaven and earth. Matthew 28:18. Christ Jesus has been given all authority in heaven and on earth, and nothing is impossible with him. Kaya hindi tayo matatakot. Gusto ko dumating kayo sa point na 90% na bibigay nyo na, 10% super abundant pa kayo. Gusto nyo ba yun? Exactly. Because as we give, the Lord will abound and we will always have more than enough for every kind of good things. In Jesus' name we pray. Amen. O sige, pass na natin yung ating mga envelope. Yan, para kay Lord, ibigay ang the best. Ano nga yung kanta natin, ibigay? May kanta tayo ganyan eh. Yung ibigay. Purihin ang Panginoon. Sige, lagyan natin, ibigay natin ang the best kay Lord. Huwag tayong matakot. Sapagkat alam natin ang Panginoon natin Diyos ay tunay na makapangyarihan, kaya tayo magpalait, higit pa sa kaya natin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Yeah. Okay. Shall we all extend our hands? Thank you, Lord. And as we extend our hands sa love offering, let us extend our other hand to our heart sa mga puso natin. This is also praying for ourselves. So extend natin ang kamay natin sa mga handog. Extend natin ang ating kabilang kamay sa ating puso. Panginoon, narito kami mga anak mo. Kilala mo kami, Panginoon. Walang nalilingit sa iyo. Alam mo ang paycheck na tinatanggap namin at ang aming pamilya. Alam mo, Lord, kung anong meron kami sa bulsa. Alam mo ang kakulangan namin at kasaganaan namin, Panginoon. Kasalatan, pati mga utang ay alam mo lahat, Panginoon. Kaya ang aming dalangin sa iyo,
palayain mo kami sa bihag ng pagkakaunang makapamuhay kami ng malaya at walang obligasyon sa iba maliban ang magmahal, Panginoon. At laging handa ang aming palad na magbigay unang-una sa iyo, Panginoon, at sa iyong gawain sapagkat ito ang nais mo at tunay namang nais mo ipamuhay namin. At sa lahat ng mananatili at matitira sa aming kamay, Panginoon, pagyamanin mo ito upang mailagay sa tamang investment, tamang kalalagyan, tamang kagastusan, Panginoon. Ilayo mo kami sa mapanlinlang na mundo na aakayin kami sa paggastos na hindi nararapat, Panginoon. Bagkus ang aming salapi, ang aming pananalapi, kayamanan ay puproteksyonan mo. Ikaw ang magpapalago. Pananaguin mo, Lord, kagaya ng iyong pangako, higit pa sa aming ibinigay. Gustong takal, siksik, bilig at umaapaw pa, Panginoon. You will multiply 100 times, O Lord God, everything that we give to you. At lahat po kami ay mananagana. We will always have more than enough for every kind of good deeds, up to the point where we can give 90% and we live on the 10% and still we are abounding. Salamat po, Panginoon, for you are the God who owns heaven and earth and all that is within. And it is in your hand that you entrust your people so that we will be used for your glory. Lord, ariin man namin lahat ng lupa dito sa mundo. When we pass away, we will only need 6 feet below the ground. Pero Panginoon, kapag ininvest namin sa kaharian mo, ano man ang meron kami, Lord, ay magtatamasa kami ng magandang buhay sa lupa at makakasama ka namin sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ikaw na sa amin, nabubuhay kami at sumusunod ayon sa iyong kalooban. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. So, magandang hapon po, tanghali, mga kapatid. We are the New Blessing Ministry, and we exist as a support group to reach out to the unreached, or unchurched people, rather. We aim spiritual restoration for the lost by sending invitation to different kind of church activities with the grace of God. We seek to committing ourselves to pursue this mission through follow-ups, prayer, intercession, and making peace with everyone filled by the Spirit of mercy. Amen. In Jeremiah 29 verse 13, ako'y hahanapin ninyo at ako'y inyong matataguan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. At ang ating Panginoon is present everywhere, di po ba? Kasama natin ngayon. Sabi nga sa Acts 17 verse 27 at 28, sa totoo lang, hindi malayo sa atin ang Panginoon sapagkat hawak niya ang ating buhay at ang ating pagkatao at ating pagkilos. Kaya salamat sa Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, tanggapin natin siya ng buong puso, with all our hearts, with all our mind, and with all our at maririnig niya kung nakakasiguro tayo na ito kanyang sasagutin. Amen. Amen. Hallelujah. Revelation 22 verse 7. Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, hali kayo. Ang lahat na makakarinig ay nagsasabi rin ng hali kayo. Ang sino mang nauuhaw, kumuha ng tubig na nagbibigay buhay, ito ay libre. Papuri pa sa salamat sa ating Panginoon sa iyong imbitasyon. Salamat sa lahat ng tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Na pinili ang oras na ito, ang lugar na ito, upang sumamba, magpuri, at magpasalamat at magbigay parangal sa ating Panginoon at makinig na sa kanyang salita. Ito'y panawagan ng ating Panginoon na may kaakibat o responsibility na tayo ay magamit, mag-invite sa ating mahal sa buhay, kakilala, kapitbahay, kaibigan, o mga nakakasalamuhan natin upang mapalaganap ang kanyang banal na salita. Maging sila man ay makarinig, magkaroon ng relasyon
mapanaganap sa salita ng ating Panginoon, makatanggap sila ng kaligtasan. At hinihikayat ko po ang bawat isa na narito, tayo'y mag-anyaya. Ito po ang nais ng ating Panginoon. Glory to God. God is good all the time. He put a song in your hands, and a song in mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Through the valley, through the shadows all around, to the fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. The song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. The sinners, still worthy, still alive, teachers to die. Fill us with His Holy Spirit, understand and testify that His love is everlasting.